Health conscious or gym buff ka ba? Lalo na kung gusto mong magpaganda at magpalaki ng katawan, alam mo, pwede mo na itong pagkakitaan para ikaw ay yumaman. Paano? Kung gusto mo malaman, tapusin mo itong video na ito. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang well coach. Grabe itong episode na ito na talagang napaka-exciting po. Disclaimer po, I'm just here to share business ideas and expertise on monetizing your skills. Itong mga ideas na ipipresent ko is meant to inspire. Kung gusto nyo pang malaliman na kaalaman, I recommend seeking guidance from experts in your chosen field. Balik na po tayo sa program. Siyempre, kalusugan, whether we like it or not, ever since the pandemic, people are more conscious with their health. They want to eat right, they want to live right, they want to live longer. Agree or disagree? Kung ikaw, mahilig ka talaga sa health and wellness, you can make money out of this. So, handa na kayo ng papel, ballpen, ilista mo na, i-bookmark mo na rin tong video na ito. Number 1, ito, walang puhunan to. Kung magaling ka, kung ikaw ay isang health expert, or if not naman, ikaw ay isang PE teacher, meron kang kaalaman sa kalusugan, personal training services. Nako, napakaganda nito. Pwede kang mag-offer ng one-on-one or group fitness training sessions. Depende sa client mo. So, ito yung marketing strategy po natin. Number 1, provide free trial sessions to attract new clients. Wala mo nang bayad. Oo. Diba? Pwedeng one-on-one o refer mo muna ako. This is a free session. Pagkatapos ng free session, diba, nagustuhan nila, do you want to continue the program? Oh, yes, yes. So, yung una, free. Yung second, may bayad na. So, dito na papasok po na pwede ka na mag-offer ng services, di ba? So, you can get regular clients. Pwede siyang by personal one-on-one, again, or group. Paano naman? Sino mga market sa akin, Chinky? Collaborate lang with local gym for referrals. Di ba? Or if not naman, you can give percentage para, let's say, 10%, 20%. Or you can use social media. Siyempre naman, to showcase, di ba? Pakita mo muna, bigay ka ng mga free tips, free contents, and sabihin nyo, if you want me to personally visit you and teach you, pwede rin yun. Or if not man, virtual. Pwede ka mag-offer ng virtual training po sa kanila. Alam nyo, mga magkano potential income niya? Naku, mahina na yan, mga ganito. Per session, mga sa 700 o 500 per hour yun, per hour. Kung maka 2 hours siya, di 1,000 or 1,500. Kung maka dalawa ka lang sa isang araw, ay nako, panalong-panalo niya. So, ang average income niya nasa 20,000 to 6 digits income per month. Number 2, ito. Kung gusto mo, ito naman ang pwede mong gawin. Wala rin masyadong puhunan. Ang puhunan mo, kaunti lang. Maghanap ka ng fitness apparel brand. Mga branding, mag-resell ka muna. Diba? Workout apparel, activewear, athletic wear, accessories. Ito naman, paano mo ipopromote yan? Ang gagawin mo lang, bumili ka sa supplier, ipopost mo lang siya. Diba? Ganun kasimple lang po siya. So, in other words, ang gagawin mo lang is parang magiging reseller ka lang. O if not naman, kung may kakilala po kayo, o yung existing, di ba, meron na sila mga influencers na nag-endorse na, i-repost mo lang. In other words, pwede kang kumita. And by the way, magkano pwede mong kitain kung kinaread mo to? Naku, mahina na dito ang 20,000 pataas on a monthly basis. Number 3, ito rin. Wala ring masyadong puhunan to. Walang masyadong puhunan. Pwede kang mag-umpisa sa maliit. Pwede kang gumawa ng healthy meal prep service. Wala pang masyadong gumagawa yan. Bakit po? May mga iba talaga health conscious na kung anong kinakain po na they count their calories, they don't want carbo, so specialized meal po to. Portion controlled meals to. Lalo na sa mga taong busy and fitness enthusiast. FYI, I went through this program also, I think late last year po siya, for 1 month, breakfast, lunch, and dinner ko, pinapadala sa akin. And FYI, magkano po ang binabayad ko per meal? Nasa 500 pesos yan. Now, it's not for everyone, but it's for the targeted market who can afford it. So, 500 times 3, mga 1.5 per day. Or, di ba? So, mga 30 days, nasa 45,000 yan. Imagine mo, kahit kumita ka lang ng 50% sa mga prepared meal niya yan, di ba? So, per client mo, pwede kang kumita ng 20,000 pesos. Kung makadalawang client ka lang, 40. Kung mga tatlo ka, 60. You do your own math. Okay? So, how can you market? Collaborate with mga local gym owners, fitness studios,
Cross-promotion lang. 'Di ba? Or if not naman, ikaw gumawa ng mga videos sa social media, pakita mo, how do you prepare? If you want, ayaw mo na yung hassle na ikaw na magluluto, ako na magluluto sa inyo. Grabe, 'di ba? So, are you getting good ideas already? If you're getting good ideas, type good in the comment section. Batiin na muna natin si MJ Laurel, si Noron Isla D. Sanyes, at the same time si Adorpina. Maraming salamat. Number 4 na po tayo. O ito, walang puhunan din to, walang puhunan. Gawa ka na ng YouTube channel mo, Facebook channel mo, TikTok channel mo, fitness blog. Okay? Fitness tip, workout routines, healthy living advice, di ba? Paano mo gagawin yan? Collaborate ka muna with other mga fitness influencers. At pag nagkaroon ka na ng brand, pangalan, ay naku, lalapit na sa iyo yung mga opportunities, sponsored content opportunities. And then if not, makahire ka na, di ba? Lalo na sa mga office, di ba? Para magbigay ng mga talks, di ba? Ang income mo dito mahina na, mga 10,000 to 6-digit income if you have done it right. At isa pa, opportunity, ito naman nangangailangan naman po ng konting puhunan to. Okay? Mobile gym business. Pwede kang kumuha ng mga equipments. Pwede mo i-offer to on-site. Di ba? Like for example, pwede mo dalhin sa bahay ng kliyente mo. Or if not naman, sa workplaces. O bigyan ko kayo ng idea. Ha? Alam mo ba, may mga ibang companies po, they give it as a privilege after office hours na may mga nagzumba, may nagtuturo po sa kanila. Pwede mong dalhin lahat yung mga equipments mo. Oo. Yung mga yoga balls, or if not mats, di ba? Yung mga stretching, yung mga rubbers. Nako, ang kagandahan na ipapackage mo na, kasama na yung training, kasama pa yung rental ng mga equipments. And then discounted group rates yan sa office. Di ba? Ang tindi nito, kapatid. Imagine mo, after office lang, kahit kumita ka per session ng 5,000 pesos, o kahit na 5,000, mahina na yun. Di ba? Eh kung makasampu ka sa isang buwan, may 50,000 ka. Ano pa? Magaganda ba itong mga pinag-uusapan natin? O, ito pa, isa pa. Kung ayaw mo naman talaga ng puhunan, o wala ka na naman puhunan, yan pinag-usapan. Fitness retreats and workshops na lang. Gamitin mo yung specialties, yung know-how and knowledge mo. Focus on exercise, nutrition, holistic and wellness. Alam nyo ba, ako ay naka-enroll sa isang program, pero grabe, monthly ang payment ko. May nag-monitor lang po sa akin kung anong kinakain ko, kung ginagawa ko ba yung steps ko, kung natutulog ba ako ng 8 oras. Yun ang trabaho lang nila, pero bayad sila. So, paano mo gagawin to? Simple lang, papartner ka lang with wellness brands, or gawin mo na ito, pwede sa mga travel packages. Oo. Yung mga travel agency, kung meron siyang ecotourism, meron siyang medical tourism, dapat meron siyang fitness tourism also. Di ba? Pwede rin po yan. Grabe. Ang pwede mong kitain dito, nasa 100,000 or pataas na yan. The sky is the limit. O ito, wala rin puhunan. Online fitness coaching, video calls, personalized workout plans. You can support worldwide na po. Di ba? Ang gagandahan po kasi dito, kaya naman ng tao mag-exercise, pero kulang lang ng taga-push. So, how do you market yourself? Again, number 1, first, free. Free webinars muna. To get people who are interested, join kayo. Di ba? Libre to. And then after that, after quite some time, if you want higher level, ay doon ka na mag-charge. Pwede ka magbigay ng online workshop. Di ba? Or if not naman, pwede magbigay ng mga success stories ng mga dating kliyente mo, dating unhealthy, ngayon healthy na. Dating medyo chubby, ngayon slim na. Diba? And then, pwede kang mag-implement din ng mga referral program. Sabi mo mga friendship, i-refer mo lang ako. Pag ni-refer mo ako, pwede kang kumita. O, diba? Or libre na ang workout mo. Ang pwede mong kitain dito, sky's the limit from 20,000 pataas yan. O, ito pa. Isa pang wala pang puhunan. Ito na yung parang pinakahuli. O, pinakahuli na bibigay ko po sa inyo. Walang puhunan. Fitness event planning. O, mag-organize ka ng mga fitness event. For example, ikaw na yung mga taga-manage lang, di ba? Such as, like for example, marathons. Di ba? Obstacle races. Fitness challenges. Ang gagawin mo lang, since wala kang masyadong puhunan, since may alam ka, makipag-partner ka, profit sharing lang. Diba? Like isang gym, walang masyadong tao.
Sabihin mo ba, pwede if I can bring you clients here, di ba? Gamitin mo lang. Tapos kung magkano i-charge mo, kunyari, nag-charge ka 500 pesos per head, split kayo, 250, 250. Di ba? Meron ka ng venue, na-promote pa yung location, kumita ka pa. Ang tawag diyan ay collaboration di ba? Collab with local fitness communities, influencers to promote your events, tapos create events, di ba? Lalo na yung mga running events, ang laki ng kinikita rin po niyan. Yung mga marathon, yung mga ganun, no? Kasi may nakapagsabi po sa akin kung ano yung business model doon. At maraming sponsors ang papasok. Pwede mo kitain dito 100,000 pataas. So, kung makikita nyo mga ka-friendship, di ba? Sa negosyon to, hindi lang lalaki ang katawan mo. Hindi lang gaganda ang katawan mo, pati lalaki at gaganda ang bulsa mo. So, let's turn your hobbies into opportunities. So, I hope that you are enlightened. Na-excite ba kayo sa session natin na ito? Kung na-excite po kayo, type excite. And I hope that you will implement this. At kung may na-implement ka at may nangyari na, please balikan mo tong video na ito. Mag-comment kayo. And then tell us your story. Maraming salamat. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.